Good day mga kataba! Another rest day, another opportunity na naman. Balik ikwento ko nga po pala dito sa video to kung ano yung nararanasan sa normal days ng isang trike drivers. Bilang isang operator at driver ng tricycle, kailangan mo nga po palang gumising ng maaga. At yun na nga yung ginawa ko para maabutan mo yung mga pagpasok ng mga estudyante sa school. At agad na nga po pala akong pumunta dito sa may pilahan namin, dito sa may 7A. Disclaimer lang pala, hindi pare-parehas ang mararanasan ng isang tricycle driver sa bawat araw. Merong matumal days at meron naman paldo days. At syempre, kung gusto mong kumita ng malaki, kailangan mong gumising ng maaga para makuha yun. Sige po. School palengke. Okay. Palengke yung ano. Okay. Simple lamang naman ang routine ng pagiging isang tricycle driver. Bari pipila ka, kukuha ng pasahero at idadrop sila kung saan sila pupunta. At tungkol naman dun sa may kita ng pagiging isang tricycle driver ay depende yan sa araw. Medyo malakas kapag merong pasok ang estudyante dahil sila ang number 1 pasahero namin. At syempre hindi rin naman mawawalan kung mahina kasi meron naman mga empleyado na pumapasok kahit weekends. Medyo maulan nga po pala tong araw na to nung binahe ako. At syempre, ang inyong lingkod ay kumikita na ng umaga pa lang. Nakakatuwa nga po pala tong araw na to dahil medyo maulan dahil sa bagyong Paulo. At syempre, yung mga tao tinatamad na maglakad dahil naaambunan sila at maputik pa yung daan. At yun naman yung gusto namin mga tricycle driver dahil maraming sumasakay sa araw na maulan. At syempre, kapag maulan, lamang ang special na rides. Palengke. At hindi pare-parehas ang lakas ng pasahero sa amin. Merong mga oras na matumal. Siyempre, kapag matumal, tambay-tambay. Kung ano lamang yung gagawin mo. Minsan nga, nagpupunas lamang ako ng tricycle ko. Kung ano-ano yung mga ginagawa ko, ni-inspection ko yung tricycle ko kung may mga sira na ito. At isa pa nga po pala, pag walang pasahero, nakaugalian ng mga tricycle driver na magbilang ng kita. Paulit-ulit kahit konti lamang yung nadadagdag. At katulad nga ng sinabi ko, habang walang pasahero, paulit-ulit na nagbibilang ng kita ang isang tricycle driver. Normal lamang ito sa amin. Ewan ko lang sa iba. At sa araw na to, thankful nga po pala ako sa Lord. Dahil maaga pa lang, medyo tumataas na at tumalaki ang kita ko. Pero syempre, maliit lang naman yun. Video. Pero kung alas 7, alas 9 na. Kung nantay ko pala kayo, patayang kita ko. Ha? Patayang kita ko kung inantay ko kayo. At bilang pamilyadong tao, nakakatawa sa pagka-tricycle driver, is nakakapagserbisyo ka pa sa paggatid sa anak mo at pagsundo. At hindi ka nga po pala pwedeng mamili ng pasahero na isasakay mo. Kung ikaw yung nasa unahan na pila, kung sino yung available na pasahero, isasakay ko yan. Kahit saan sila pumunta, malubak man ang daan, smooth ang daan, at syempre yung normal days. Sa Pilipinas, na sobrang traffic na daan, lalong-lalo na kapag rush hour, lalong-lalo na kapag may pasok ang mga estudyante kung mapapadaan ka sa mga school. Erin, bye-bye!
Love you. Istatay. At dumating na nga po pala yung oras na susunduin ko na yung anak ko. Ang saya sa pakiramdam na habang nagtatrabaho ka, nakakapagserbisyo ka sa anak mo. Siyempre, dito sa pagiging tricycle driver, wala kang amo. Hawak mo oras mo. At anytime na dumating ang oras na kailangan ka ng pamilya mo, nandyan ka nga lang po pala. Malapit lamang sa kanila. At yun yung bagay na nagustuhan ko sa pagiging isang tricycle driver. At dito ko na rin po pala tatapusin yung video. Ako nga po pala si Nonoy Taba, na lagi nating pipiliin na sumaya. Salamat sa mga nanood!